14 years old po yung anak nyo at ang nang-rape po sa kanya, pamangkin nyo. Opo. Ilang taon po yung yung lalaki? 18 yata. Sino ang gumalaw sa iyo? Yung anak niya po. Hindi po yung mangyayari po. Sa dami po namin doon sa bahay, sa dami po ng tao. Ano po yun? Hindi siya nakasigaw. Meron doon tent sa inyo, doon niya ako ginalaw. Hindi ako naniniwala na pinakilamang ka ng pinsan mo. Alam mo, magsabi ka na ng totoo. Nagsasabi ako ng totoo! Baka ako daw mismo tatay gumawa. Binabaliktad po nila. Paano ko gagawin sarili ko kadugo? Ipapalay detector test ko kayo. Sige po sir. Pwede ba pati yung anak ninyo isama namin sa lie detector test? Okay po. Tapos noon, depende kung anong resulta, saka tayo gagawa ng action na. Dadalhin namin ka sa DSWD, very safe doon. We will make sure na okay, hatid ka namin doon sa DSWD. Dito po sa city namin, since na may nangyari pong ganyan, dadaan ka po sa amin ng psychosocial intervention. Ano po yung social psycho intervention? Ito ay yung may counseling, may art therapy, habang ikaw ay nasa aming pangangalaga. Habang mahaba-haba kasi itong proseso natin, ma'am. So, kaya kailangan dumaan muna si Nene sa ganung proseso, yung na tinatawag namin ng healing process. So, ma'am, regarding naman po dito, since si Sir Rafi po ay requesting na ma-turn over itong si Nene sa shelter kasi there are allegations nga na yung perpetrator, it's possible ay si father or si cousin. So, ano po ba yung ating pwedeng gawin para doon? Si Nene, habang nasa amin po, siya ay po mailalagay sa aming isang child facility na tinatawag natin na protective custody. Kasi nga po siya ay may plano na mag-ano ng kaso. So habang nandun po siya, dadaan po siya doon sa mga ng ating intervention. Tutulungan po siya, hindi po siya iiwan doon sa laban niya sa kasong ito. Kung ang laban niya hanggang dulo, nandun din po ang city. Dahil ang aming mayor, pag ganito po may natatanggap kaming mga referral, ay talagang tinutuunan niya ng panahon, oras, at i-monitor niya yan kung ano na nangyayari sa batang nirefer sa amin. Bilang social worker, ina-assure po namin na mailalagay po siya sa protection, safe po siya sa lugar na pupuntahan habang nasa pangangalaga namin. At sasamahan po namin siya kung magpapail po ng kaso doon sa kung saan man nangyari yung lugar na yan. At sisiguraduhin po namin na 100%, ibibigay po sa kanya ang tulong na para lang po matanggap niya yung hustisyang gusto niyang matanggap. Kami po ay nandito lang, gabay niya. Sasamahan siya sa laban hanggang sa dulo. Nak, ayusin mo pagsalita na ka. Ituwid mo yung salita mo, bawat salita mo sa akin. Ituwid mo para mabigyan ka ng hustisya. Laban natin ito yung nangyari sa buhay na. Ano gusto mo sabihin kay Papa? No. Tatay and pinsan, ngayon natapos na yung inyong polygraph test na isinagawa natin dito sa Truth Verifier System. Kamusta naman? Okay lang po. Maayos naman po ang pagkuhan sa akin. Ikaw naman, pinsan, na since ikaw yung isa sa mga inaakusahan dito na suspect nga doon sa pangahalay sa iyong pinsan na si Nene, kamusta naman yung iyong polygraph test? Okay naman po. So, yung regarding po doon sa resulta natin, nahihintayin po natin matapos yung ilang days and then update po namin kayo kapag meron na. At ikaw naman, tatay, ano yung decision mo regarding doon sa tutuluyan mo dahil nahatid na rin natin si Nene doon sa DSWD? Doon lang po ako sa kapatid ko. Mas komportable ka naman doon sa kapatid mo sa Taguig. Opo. Yes, since kung iyan po yung desisyon nyo, sir, nirerespeto po namin yan and from time to time po, imomonitor pa rin namin kayo hanggang dumating yung araw na meron na tayong resulta. Sarili niyang pinsan, ganyan niya? Taka ka ba ngayon, ha? Utang na loob, lumayo ka na sa buhay ko. Pagkalimutan tayo bilang isang kapatid. Wala akong pakialam sa'yo.
Lumabas po doon sa lie detector exam ninyo, kayo po ay hawak ko na po itong result. So ito na po, lumabas na po itong lie detector test. Now, sa ginawang lie detector test, sa kanilang dalawa, umpisahan natin si tatay. Tay, di ba kinabitan kayo ng mga gadget? Opo. Machine and all, may mga tinanong sa inyo. Opo. And then lumabas po doon sa lie detector exam ninyo, kayo po ay nagsasabi ng totoo na wala kayong ginawa sa anak mo. Wala. Now, dito po sa inyong anak. Ganon din po, no? Tinanong kayo, may mga katanong kayo, naglagay ng machine sa inyo. Ayon po sa lie detector exam ninyo, kayo po ay bumagsak. Ibig sabihin, nagsinungaling po kayo, deceptive. Lumilitaw, natama po yung mga bintang niya sa After prepare natin yung mga documents, po-forward po natin to sa prosecutor office para po maisampan natin ang kaso. At least kung magtuloy-tuloy, magka-warrant yung suspect at ma-arrest natin. Sir, ano po ba yung case na pwedeng i-file dito sa ating respondent? Base po doon sa salaysay na nangyari, ang may papel po natin kaso ay RA 8353. Yun po yung sa rape. Ma'am, sa PNP ma'am, umasa po kayo sa mga biktima ay assess natin para at least mabigyan ng justice ang nangyari sa inyo. Thank you so much po, sir. Thank you po. Ma'am Emma, regarding po dito sa case po natin kay alias Nene, yun nga po na all throughout po ng ating investigation, processing po ng filing, at yung custody po ni Nene ay nasa inyo po hanggang sa matapos po itong pagpa-file po natin ng kaso. So, ngayon po, sa part po natin, ano po ba yung magiging status na po ni Nene? Sa status po ni Nene, sa pamamagitan ng CSWDO, patuloy pa rin po na under monitoring po siya. Sa ngayon po, dahil naka-file na po yung case niya, maaari na po siyang i-discharge dun sa tatay niya. Sa ngayon po si Nene, habang po nasa aming custody, siya po ay nag-aaral. Habang tumatakbo po yung kaso niya, nandito lang din po ang CSWDO ng Taguig at ang aming mayor na pangunahin niya yan sa kanyang programa na tulungan ang mga batang nabibiktima o anumang sektor na inaabuso, naabuso. Yan po ang kanyang priority na programa, lalong-lalo na sa mga kabataan. And syempre po, maraming salamat po ma'am sa walang sawang pagtulong po. Simulat sa pool dito kay Nene, nung una pa lamang na nilay detector namin, yung pinsan and then yung tatay hanggang sa lumabas yung resulta. And ngayon na na-file na namin yung kaso dito sa San Pablo, ay nandyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. Pinaparating po ni Senator Raffy Tulfo. Wala po namang anuman. Kay tatay, ang ano lang po namin na alagaan, ingatan ang kanyang anak. Hindi po sa tinitingnan natin na napatunayan na wala po siyang nagawang mali sa kanyang anak. Nasa monitoring pa rin po sila sa aming opisina. And tatay, anong mensahe mo sa CSWD? Maraming salamat po sa DSWD na malaking tulong sa anak ko na ginsuportaran nila ng maayos at ilalagaan. Pangako po, alagaan ko po talaga ang anak ko, paralin ko hanggat makaya ko. Nagpapasalamat po ako sa mga mami ko sa DSWD kasi po nandun po sila sa amin. Binabantayan po nila kami at inaalagaan. Tapos po, tinutulungan
nila po kami. Tatay, and syempre sa'yo alias Nene, ngayon na nakapag-file na tayo dito sa Hall of Justice ng inyong kaso laban dito kay pinsan mo. And yun, from time to time, monitor pa rin naman namin kayo. Syempre sa tulong din ni CSWD Taguig at ng PNP San Pablo City. So, gaya ng pinangako ni Idol Rafi sa inyo, tatay, ay tanggapin nyo po itong 25,000 pesos po na financial assistance po para po sa inyo ni Nene. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong mo sa amin. Ngayon din naman po kami pinabayaan sa DSWD, sa lahat-lahat ng tinulong na hindi nyo po kami dahil sa pera nyo po. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin to ng anak ko na makapagsimula ulit sa aming kung ano na lang to, mag-isda na lang po ako o makatrabaho din ako balang araw. Thank you po talaga, Sir Rafi, ng pag-support. Nagpapasalamat po ako kay Sir Rafi sa lahat ng tulong niya. At saka po sa PNP po ng San Pablo po kasi tinutulungan niya po yung nire-rape tapos po yung inaabuso. Tapos po nagpapasalamat din po ako sa DSWD Taguig po kasi nandito sila para tulungan po yung mga walang nanay po at mga magulang. Ganun lang. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa tulong na binigay mo sa amin, ng anak ko, at sa Police ng San Pablo, at sa DSWD po nga Taguig nga ginsupport nga pagsuporta na sa anak ko nga hindi nila pinabayaan sa pagtulong sa anak ko nga pinatirahan na po nila sa bahay nila, nga tinulungan po nila na para maisip din ng anak ko para magsampa ng kaso sa korte. Maraming salamat po, Idol Sir Rafi. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rafi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat